Pero sa face-to-face naman po ng mga Bible study po, hindi naman po masyado. Pero pag sa online po, ako po ay kinakabahan. Grabe po yung ano ng Panginoon, ano? Talagang sabihin eh, bakit sa online ka kinakabahan eh? Samantalang di mo naman sila kilalang personal, di mo na nakikita. Pero ganun po yung kilos ng Panginoon na kinakabahan. Siguro kasi talagang hindi kayang limitahan yung distance, mapa face to face man or online, same pa rin, nandun pa rin yung at glory to God. Maganda naman po siguro yung kaba na ito, dahil ako po ay umaasa sa banal na espiritu. Amen. Sige po, tayo po manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. You are worthy, O God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy, Lord God, na kami po ay dumudulog. Kami po ngayon ay patuloy na may kagalakan sa puso, Lord. And we are excited, Panginoon, Lord God, to hear your word. Ano ba ang lapat nito sa aming mga puso? Saan ba banda kami, Panginoon, Lord God, ng amin pong mga aspect of life, tatamaan ng mga salitang ito, Lord. At dalangin ko, Panginoon, Lord God, na hindi lamang po information ang daladala po ng gabing ito, bagkus, Panginoon, Lord God, ay naandun yung transformation, application, at patuloy na sa dulo ay ikaw ang maluwalhati, Ama. Tunay nga, Lord God, na wala naman po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya naman, we glorify your name, Panginoon, sa gawain ito. Salamat po sa buhay ng amin pong mga kapatid na naririto. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay po nila. Ipagkaloob mo po anuman ang desire ng kanilang puso. Ito man ay hindi masabi online, pero kami ay kilala mo simula pa lang po sa umpisa. Panginoon na Lord, na kami ay isilang, kami po ay kilala mo. Salamat po sa mga salita. Meron po kaming pagsasalusaluhan ngayong oras na ito. Salamat po, Panginoon. Patuloy na itago mo po ako at patuloy na nagpapakup ako, Panginoon, sa presensya ng Banal na Espiritu. Dalangin ko, Lord God, na ito po ay maging pagpapala rin sa akin po bilang ginagamit mo as a vessel of your word. Mapagpala rin po, Panginoon, Lord God, ang akin pong character. Lord, mapagpala po yung aking paglakad. Mapagpala po, Panginoon, Lord, yung akin pong paglilingkod. Mapagpala po ang buhay ko bilang isang asawa, bilang isang ina ng akin pong mga anak. At higit sa lahat po, mapagpala po ang buhay ko na mabigyan ko po kayo ng kaluguran sa lahat po ng aking ginagawa, Lord. Ito po ay ipinagkakatiwala ko po sa iyo, Ama. Salamat po, Panginoon, sa iyo lahat ang papuri, pagluwalhati, pagdakila, in Jesus' name. Amen and amen. Ano po ba yung boses ko? Kasi ang lakas ng boses ng asawa ko nasa itaas ng aming bahay. Ay, clear naman si. Siya yung naririnig ko eh. Parang ang lakas po ng boses niya. Ayan. Ayan, glory to God. Siya rin po kasi ang naghahayag ngayon sa mga kalalakihan. Ayan. So, salamat po sa Panginoon. Sige po, tayo po yung mag-umpisa na. Ito po ay mula po sa teksto ng Mateo 23. Ayan. Verse 13 hanggang 22. Ayan, salamat po. Basahin ko po po. Tinuligsa ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo. 13. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan ninyo ay ang pagdarasal ng mahahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig
makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninyo man ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit, kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninyo man ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. 19. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang sino man na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog nito. Handog dito. Kapag nanumpa ang sino man sa saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sino man na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Ayan. Grabe po yung pagsasalita dito ni Jesus. Kung atin pong i-imaginein kung paano niya dineliver, ano po yung habag-habag kayo, di ba? Dumating ba sa punto ng buhay po ninyo na may nasabihan kayong ganun? Kasi sa atin po, ang atin pong parang mentality doon ay kahabag-habag ka, yung ganyan, yung mga tao na parang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano po? Pero kay Jesus, sinabi niya ito ay sa mismong mga religious leader. Mas kinahabagan pa niya. Grabe yung kanyang pag-confront dito. Public confrontation po kasi ang ginawa dito ni Jesus na kahabag-habag kayo mga nakakaalam ng kautusan. Kasi yung palang kapag hindi alam ang kanilang ginagawa, kinaawaan ng Panginoon. Sabi niya. At naandun yung kapatawaran, sabi niya, 'di ba? Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero sa atin, 'di ba? Feeling natin kapag yung tao is unbeliever, makasalanan, doon ka nahahabag hindi niya kasi alam ang totoo. Pero dito, kabaligtaran, sinabi dito ni Jesus. Tinutukoy dito ni Jesus yung mga alam ang kasulatan. Kaya nga ito po lahat patungkol po sa atin ito. Meron po ba ditong first timer? I do believe na wala po ditong first timer. Kaya po ito po i-accept natin. Wow, akin to. Ayan, kaya pwede niyo pong gamitin ang ating pong chat box para mas sumaya po ang ating pong talakayan. Wow, akin to. Ayan, sabihin niyo. Accept natin kasi ito akin to. Kiniklaim ko na akin to. Ito ay pagtuturo sa akin. Kasi andun dapat yung ating accountability. Every time na tayo ay kahit nga nag-i-insight kasi pag nag-i-insight ka, naghahayag ka na rin ng salita ng Diyos, di ba? Kasi based sa truth, based sa ang iyong mga sinasabi, di ba? Amen. Ayan, sabi ni Sis Bebs, wow, akin to. Akin din yan. Akin din to, Sis Bebs. Ayan. Yung sa iba, baka hindi kanila. Amen. Joke lang po. So, ang background po ng Mateo 23, ay pinapakita dito, may tanong kailan ito nangyari? Ang Mateo 23, nangyari po ito sa huling linggo ng buhay ni Jesus. So, ilang araw bago po siya ipako sa krus. Ayan. So, nasa Jerusalem po dito si Jesus at katatapos lang po ng kanyang triumphal entry yung pagpasok niya bilang hari. So, mainit na dito yung tension sa pagitan niya at ng religious leaders. Ang kagandahan po sa atin pong Woman of God every Monday, yung bye-bye natin So, alam natin yung tinakel last
last week, 'di ba? At tayo ay familiar na dun sa mga ay kasi ganyan ang nangyari. Yung mga pinanggalingan, pinagmulan ng kwento ano. So dito mainit na yung tension. So ibig sabihin, ito po yung final public confrontation ni Jesus sa mga Pharisees. So sino ba ang kausap niya dito? Ang kausap po dito ni Jesus ay dalawang grupo. Ano po? Una, ito yung crowd or yung mga disciples. Yung mga tao, crowd, disciples. Yan po. Pangalawang grupo, ito po yung mga eskriba at pariseyo, mga religious leaders. Pero, iba ang style ni Jesus. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, iba pala talaga ang style ni Jesus. Hindi natin kayang um, masabi na, ay, ang gagawin kasunod ni Jesus, ganyan. Hindi, iba. Ibang style ni Jesus. Ano po? Kinakausap niya ang crowd, yung mga tao, yung mga disciples, ano po. Yun ang kinakausap ni Jesus dito. Pero ang tinatamaan ay ang leaders. So, sino dito yung mga pariseyo? Sino ba sinasabi ditong pangalawang grupo na mga pariseyo at eskriba? When we say Pharisees po, ito po ay mga expert sa batas ni Moises. Tinakil din po yan natin, ng mga nakaraang Monday po, ng mga una-una pa, So, mahigpit po ang mga Pharisees sa religious rules. Kilala po sila sa pagiging holy sa panlabas. Ano po? Sino naman yung mga eskriba dito? Ano po? Ang mga eskriba dito, ito yung mga tagapagturo at tagapagpaliwanag ng kautusan. So, legal expert ng religious law. Diba? Kumbaga parang sa panahon natin ngayon, ito yung mga attorney. Yan, mga judge, alam nila yung batas ng bansa. Ano po? Yan. So dito yun yung mga eskriba. So legal expert ng religious. Sa sa religious ito yung mga nag-aaral ng mga doktrina. Ano po, tama po yung mga, 'di ba, may mga nagdo-doctorate, yung mga nag-aaral, mga graduate ng mga theology, 'di ba, mga ganon. So ito po yung parang tagapaliwanag ng kautusan. Expert po sila sa religious law. So sa mata ng tao, ang mga eskriba ay model ng kabanalan. Pero sa mata ni Jesus, mga hipokrito. Hypocrite. Ano po? So bakit nagkaroon dito ng public confrontation si Jesus? Final public confrontation. Ano ba talaga yung sitwasyon dito? Bakit ganun ka-intense? At talagang nagalit si Jesus, hindi galit na yung inaasahan nating galit yung galit na parang masama ang dating, hindi po. Ang sitwasyon po kasi dito, ano ba talaga yung problema? Bakit humantong sa pagkakasabi niya ng mga hangal? 'Di ba? Mga kahabag-habag kayo, mga mapagkunwari. Bakit sinabi niya yun, Ang sitwasyon po kasi dito, ang problema po kasi dito, hindi naman yung kakulangan sa religion, kundi yung maling uri ng religion. Bakit may issues, Bakit? Bakit mali ang religion? Kasi may issues. So, nagpuput lang po ako ng background, Ano ang issues dito? Kinakausap ni Jesus ang crowd, pero talagang ang natatamaan ay ang mga religious leader, like Pharisees and yung mga eskriba. Bakit? Kasi ang issue sa kanila, mga pakitang tao sila. Hypocrite. Ano pa? Yung legalism. Yung sobra yung rules, walang puso. Wala nang puso, sobra na yung legalism. Alam mo yun? May kilala po ba kayong mga religious leaders na gano'n? 'Di ba? Yung pride na yung pride nila is self-righteous na ang nangyayari. And ang issues po doon ay spiritual blindness. Kaya sinabi niya, kahabag-habag kayo. Sila pala yung mga kinahahabagan ng Panginoon. At kaya pinatatamaan niyo yun, kaya natatamaan talaga sila. Kasi ang issues doon ay yung misleading ng leadership. Even sa leadership, pwede kang mamislead. Ano po? Kaya sinabi ni Jesus dito yung 7 woes na sinasabi. W-O-E. Yan. 7 woe. Tapos pag may S, woes. Ibig sabihin, ito po yung mga babala. Actually po, ito pong verse 13, yung 7 woes po dito, nakapaloob po yan hanggang dito po sa
36, hanggang 36. Pero syempre, ang ipinapalatag po sa atin ng ating pong leader ay hanggang 22. So, pero madadaanan po kasi hindi ko po siya pwedeng i-cut, pero hanggang 22 lang po yung aking itatakel. Magbi-brief lang po ako kung ano ba yung 7 woes, ano ba yung mga babala ng Panginoon. At dito po sa Mateo 23, ang purpose po dito ng Panginoong Jesus ay hindi lamang ito paninisi. Ito po ay exposure. Ano po? Ipinapakita ang totoong kalagayan ng religious system. So ngayon, napakahalaga nito sa atin kasi dapat aware tayo. Nasa ang sistema ba tayo ng ating religion? Ano po? Kasi baka ina-expose na, hindi mo pa talaga nakikita. Ano po? And yung purpose po ng Mateo 23, hindi lang exposure, andun din yung warning na ibinibigay ng Panginoon. Ito yung babala laban sa mga maling pananampalataya. Kaya glory to God, purihin ang Panginoon, napakaswerte po natin sa atin pong mga online. Bakit? Kasi kumpleto tayo eh. 'Di ba? Meron pa nga tayong discipleship 101 kay Pastor Charles, 'di ba? May mga prophetic pa tayo, 'di ba? So, eto yung babala laban sa maling pananampalataya. And ano pa ba yung layunin? Bakit yun? Ano pa ba yung purpose ng Panginoon sa Mateo 23? Yung invitation to repentance. Hindi lang siya basta magalit para parusahan yon. Andun pa rin yung kanyang invitation to repent. Yung mga tao na yun, ano po? Ibig sabihin, may chance pa para magbago. At dito talaga mapapansin dito yung tono, yung tone ng chapter na ito. Habag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. So ito, hindi na siya gumamit ng gentle teaching dito eh. 'Di ba? May halo na ito ng authority. Tinapakan na niya, pinakita na niya talaga yung authority niya nung sabihin niya yon. At andun din yung warning. Andun din yung warning. At andun din yung brokenness na mararamdaman ng mga nakikinig. Ano po? Kaya kung makikita po natin sa verse 37, yun po yung sa mga susunod na Monday siguro kung iba po yung mag-ano. Sa verse 37 po, makikita mo kung paano umiyak si Jesus para sa Jerusalem. Bakit? Kasi ang tema po nitong 23 na ito, yung verse 13 to hanggang dito po sa 22 ang tema po kasi nito, religion without heart is dangerous. Ano po? Pwede kang tama sa labas, pero mali ka sa loob. So dito po sa Mateo 23, makikita po natin mamaya yung final warning ni Jesus dito laban sa mga hipokrito at mga empty religion. Ano po? Kaya makikita dito, bago ang krus, may confrontation muna. So, bago yung sakripisyo, may exposure muna siyang ginawa. At hindi tinututulan ni Jesus ang religion po dito. Tinuligsan niya ang religion na walang puso. Ano po? Ano ba yung sinasabi dito na 7 woes? Ano po? Yung hanggang sa 36 po yun, verse 36 ng Mateo 23, 13 to 36. Ang 7 woes po dito, ito po yung sinasabi ng matitinding babala ni Jesus laban sa mga eskriba at pariseyo, mga religious leaders po na mukhang banal sa labas, pero mali ang puso. So, hindi ito simpleng namumuna lang si Jesus. May warning siyang sinasabi dito. May exposure at panawagan sa pagsisisi. So, ang 7 woes po dito, i-breakdown ko lang pero hindi ito yung itatakal ko kasi mauumpisahan ko yung 7 woes eh. Unang-una, dun sa verse 13, makikita natin yung saradong kaharian. Sa verse, ayan, makikita rin natin dito yung maling paghikayat. Pangalawa na 7 na babala ng Panginoong Jesus. Ano po? Pangatlo, na babala dito na sinasabi, yung mga bulag na tagapamuno. Pang-apat, yung legalism. Pang-lima, yung malinis sa labas, marumi sa loob. Yun yung nasa verse 25 to 26. Ano po? Pang-anim na babala ng Panginoon na sinasabing 7 woes ng ating Panginoong Jesus, ito yung mga whitewashed tomb. Ano po? Maganda sa labas, patay sa loob. At sa mga susunod na topic, maganda po yung mga kasunod pang topic. Ano po? Yung ika-7 na nakapaloob dito, 29 to 36 po, yun yung tinatanggihan ang katotohanan. Iginagalang ang nakaraan pero tinatanggihan ang present truth. Di po ba? Parang nagiging selective tayo sa pagsunod sa Diyos.
'Di ba? Ano ba pag sinabing 7 woes, yung kahabag-habag kayo na sinasabi? At bakit ito'y inulit ng 7 beses? So binilang ko po kasi ilang beses inulit ni Jesus yung kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan. 7 times po pala niyang inulit. Ibig sabihin, nakita po yun sa Mateo 23 verse 13, verse 14, verse 15, 16, 23, 25, and 27. Kung atin pong magiging aware tayo sa atin pong binabasa, 7 beses na inulit yung kahabag-habag kayo. Di ba, mga mapagkunwari. Pero, may ilang manuscript po na hindi kasama ang verse 14, pero sa overall structure po ng chapter 23, verse 13 hanggang sa 36 po, ay makikita po ang 7 woes ng Panginoon. Yung kahabag-habag kayo. Sa ibang translation sa malalim na Bible, ang makikita doon ay imbes na kahabag-habag kayo, sa aba ninyo. So, ibig sabihin, hindi ito simpleng insulto o galit ang ginagawa ng Panginoon. Kasi, nung tinignan ko po sa Greek word, yung meaning ng woe, ibig sabihin po, ito pala'y matinding babala, at may lungkot siyang nadarama, at syempre naandun yung prophetic judgment. Ibig sabihin, nakakaawa ang kalagayan ninyo kung hindi kayo magsisisi. Yun yung sinasabi po ng Panginoong Hesus dito. Nasa panganib kayo ng judgment. So ito ang resulta ng patuloy ninyong kasalanan. So nagbibigay siya ng warning. So sa Mateo 23, ang woe po ay combination po yan ng judgment, ng warning. Yung sinabi ko po kanina, yun. Kaya po sinasabi dito na hindi lahat kasi dito ibig sabihin, bakit 7? Bakit 7 beses? Bakit 7 times inulit ng Panginoong Hesus ito? Meron po kasing ibig sabihin yung kung bakit 7 times na inulit ng Panginoon na kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. 7 beses na inulit ng Panginoon. Meron po siyang ibig sabihin or mensahe sa atin pong spiritual na insight. Sa Biblia, ang 7 po means completeness and fullness. Ano po ibig sabihin? Dito, ipinakita niya, sinabi niya yung 7 na yon, kumpletong exposure ng kanilang spiritual corruption. Kumpleto yung kanilang spiritual corruption. Kaya 7 beses din sinabi ng Panginoong Hesus. Lahat ng area ng buhay ng relihiyoso nila ay na-address. Ano yun? Yung buhay ng kala nila religion, yung teaching nila, the way they teach, yung the way they lead, yung leadership, yung priorities, yung purity, So, pinapakita dito, hindi lahat ng religious ay right with God. At hindi lahat ng active ay acceptable. Pag sinabi po natin kahabag-habag kayo, ito po'y matinding babala ng Diyos sa isang buhay na mukhang banal pero mali ang puso. So, ang title ko po dito, Religion That Shuts Heaven. 7:30 ko na po ito na i-forward kay Sis Kat. Pasensya na po Sis Kat kasi parang kanina pa lang po ay nagsasabi na siya. Actually po hindi ko pa siya talaga nagagawa. Galing pa po ako ng church, nakarating po ako is 7:15 na. Kaya yun ko pa lang po ginawa. Kaya sabi ko ito yung title ko, Religion That Shuts Heaven. Dito, sinasabi po dito na hindi lahat ng nasa loob ng simbahan ay malapit sa Diyos. At hindi lahat ng nagsasalita tungkol sa Diyos ay kilala ng Diyos. Sa Mateo 23, hindi na dito nagpa-gentle pa si Jesus eh. Andun na yung confrontation niya. Yung correction niya at yung confrontation ng Panginoon. Dahil may mga religion dito na hindi nagbubukas ang langit, kundi nagsasara nito. At ang tanong ko ngayong gabi, tayo ba ay daluyan ng presensya ng Diyos o tayo ay nagiging hadlang sa kanyang kaharian? Ano ba talagang ibig sabihin pag sinabi nating religion that shuts heaven? So ibig sabihin po nito ito yung tumutukoy sa uri ng relihiyon na imbis na magdala tayo ng tao sa Diyos, baka tayo yung nagiging hadlang pa sa pagpasok nila sa kanyang kaharian. Amen. Ibig sabihin po, religion that shuts heaven, tumutukoy sa uri ng relihiyon na imbis na magdala ng tao
sa paanan ng Diyos, nagiging hadlang pa sila sa pagpasok nila, sa pagpasok ng tao na yun sa kaharian ng Diyos. Yun po yung akin pong pinakang main title at topic po sa gabing ito. So yan. Dako po tayo doon sa verse 13. Ang sabi po sa verse 13. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang nais pumasok. Ito yung sinasabi ng Panginoon na unang kahabag-habag na sinasabi niya sa 7 woes ng Panginoon, yung closed door. Diba? Sabi nun, kahabag-habag kayo, sinasara ninyo ang kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, sabi doon, hindi na nga kayo pumapasok, di ba? Hinahadlangan pa ninyo ang nais na pumasok. So dito, sinasabi dito na sinisigurado po dito na ng mga religious leader na yon na walang ibang makakapasok. At ito pala yung pinakadelikadong uri ng tao. Yung religious ka, pero hindi ka naman pala talaga surrendered. So, sinabi doon na hindi lang sila pumapasok, ibig sabihin, yun, parang sinisigurado nila na, sabi niya, pinakamalaking kasalanan yun eh. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa, kayo pa yung nagiging dahilan para yung iba ay hindi makapasok, diba sa kaharian ng langit. Hindi lang problema na hindi nila tinatanggap ang kaharian ng Diyos. Mas mabigat pa doon ang problema. Ano yun? Hinaharangan nila ang iba na gustong pumasok. Paano nila ito ginagawa? Sa pamamagitan ng maling turo. Kaya nga dito napadaanan nga, kaya nga parang kinonfront sila ng Panginoon yung mga eskriba at pariseyo. Hinahadlangan nila ang tao na makapasok sa papaanong paraan. Baka tayo may mga ganito tayo sa papaanong paraan sa maling turo. Ano yun? Anong masasabing maling turo? Na parang sabi ng Panginoon, kahabag-habag kayo, mga pariseyo at eskriba, mga mapagkunwari. Kasi baka sa pagtuturo natin, dinadagdagan natin ang salita ng Diyos ng human rules. Imbis na ilapit ang tao kay God, nalilito tuloy ngayon at napapagod ang tao. Ganyan ba maging Kristiyano? Alam mo yun, diba, lalo na yung mga baguhan. Diba? Dinagdagan ng ibang mga nagtuturo. To the point na parang hindi pa nga nakakapag-umpisa yung taon na yun para maging malago. Ay nagba-back out na. Ay ayoko na. Ayoko na mag-commit. Bagay ganyan din lang, di ba? So mali yung turo. Dinadagdagan ang salita ng Diyos ng human rules. Ibig sabihin, andun yung pagkukunwari, yung hypocrisy. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Yun din yun. Sinasabi doon. Yun yung sinasabi na paano nila hinaharangan. Yun sa pamamagitan ng kanilang pagkukunwari. Diba? Nakikita ng tao, diba? Iba yung kanilang sinasabi, iba rin yung kanilang ginagawa. Diba? So, ano pa yung sinasabi, paano hinahadlangan dito ng mga pariseyo at eskriba, yung mga tao, na hindi pa nga nakakapasok, ay sila pa yung nagiging hadlang, sa pamamagitan ng legalism. Sobrang higpit ng magturo. Na para bang, pag naging Kristiyano ka, parang buong buhay may pasan-pasan mo na ang mundo sa problema. Alam mo po yun, parang pinagod mo na yung sarili mo ng pinagod, wala ka pang ginagawa. Sa mga naririnig mong katuruan, pagod na yung isip mo, hindi mo na ngayon makontemplate. Ano ba talaga ang totoo? Diba? So mali pala yun. Diba? Kumbaga parang through that, the way ng ganun, pag ganun ang ating gagawin, nahahadlangan pala natin, yung iba na makapasok sa kaharian ng Diyos. So, ginagawang mabigat ang faith. Imbis na grace, puro burden ang sinasabi. Diba? So, paano pa hinahadlangan dito? Kaya sinabi ng Panginoon, kahabag-habag kayo dun sa verse 13. Yung closed door, sinasarado nila diba? Sa pamagitan ng control at pride. Ayaw nilang alam mo yun, para ang feeling nila, sila ang kailangan para tugunin ng Diyos yung panalangin ng tao na yon. Parang ayaw nilang
ituro or i-deliver ng direct, dalhin ng direct yung tao na yun na pwede naman pala silang dumiretso sa Panginoon. Tinanggal na nga ang tabing eh. Pero may mga religious pa rin na ang sistema, di ba? Pag di ka naglingkod, hindi ka i-bless ng Panginoon. So mali. Amen? Pag hindi mo to ginawa, hindi ka maliligtas. So mali. So, yun yung sinasabi na hinahadlangan. Gusto nila, sila ang maging gatekeeper. Diba? Pero, sila naman yung mismong naandun sa gate para hadlangan, isarado yung pinto. Diba? So, hindi lang sila sarado ang puso. Naging harang pa sila sa daan ng iba. Parang may pintuan na dapat bukas, pero dahil sa sila mismo yung nakatayo doon, sila yung mga nakaposition doon. Sila yung mga itinalaga doon sa simbahan na yon, di ba? Pero sa kanila pa mismo, nararamdaman yung bigat na maglingkod. Bigat na makakilala sa Panginoon. Na para bang, kaya ka nga pumupunta, kaya ka nga lumalapit doon, hindi ka pa nga napapagbuksan, kino-close na agad nila. Bakit? Kasi parang ang lagi mong maririnig yung ipinapamukha sa'yo na ang dumi-dumi mo pa rin. Alam mo yun, parang kahit habulin mo pa ang 7 araw ng gawin mo sa Panginoon, parang kulang at nakulang ka. Yung ganon, ang parang dating. So doon, yun ay talagang intense na kinonfront ng Panginoon. Amen. Ito yung pinakaseryosong babala eh. Pwede kang hindi sumunod sa Diyos, oo, kasalanan yun. Di ba? Kasalanan talaga yun pag di tayo sumunod sa Diyos. Pero, mas mabigat kapag ikaw pa ang nagiging dahilan kung bakit ang iba ay hindi lumalapit sa Diyos. May ganyan ba kayong experience? Na dahil sa pagiging religious mo, makarinig ka lamang ng alam mo yun, pagtatalo, even sa bahay, sasabihan mo na siya ng kung ano-ano na parang tuloy nahihiya. Nahihiyang lumapit sa Panginoon, nahihiyang ipakita. Bakit? Kasi inano mo na siya eh. Kumbaga parang hinadlangan mo na siya eh. Pinamukha mo na sa kanya na na wala kang dahilan para, alam mo yun, yung ganyan, yung masyadong pagtatama. Amen. Masyadong pagtatama po. Wait lang po. Ayan. So, pangalawa po, sabi po sa verse, yung una po natin ay yung closed door. Sa verse 13 po yon. Pangalawa naman po ay, ayan, wait lang po. Ayan. So dito po, di ba, dun sa closed door, tanungin natin yung ating sarili, may attitude ba tayo na nakaka-discourage po tayo sa iba? Ang buhay ba natin ay nagdadala ba tayo ng tao kay Christ? O tinutulak natin sila palayo based po sa kanilang mga past? So ang bottom line lang po dito sa verse 13, ang tunay na lingkod ng Diyos, nagbubukas siya dapat ng daan papunta sa Panginoon. Pero kung tayo ay magiging hadlang, dito yung sinasabi na tayo ay nagiging mapagkunwari. Kasi bakit? Nagiging harang tayo sa daan. Para yung iba ay makapasok sa totoong presensya, at nais ng Panginoon na gawin sa kanila. Verse 14 po, sabi po doon sa verse 14. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga biyuda at ang idinadahilan ninyo ay ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa ninyo. Ito yung sinasabi na spiritual abuse. Kahit pala sa atin itong spiritual, mayroon pa rin abusive ng authority. Dito sinasabi, sa ibang sa ibang salin, mas mabigat po yung word. Masakit. Sabi doon, nilalamon ninyo ang bahay ng mga balo. Imagine mo yung word na nilalamon. Diba? So dito, ipinapakita yung spiritual abuse ng mga religious leader na ito. Kaya sila ay kinonfront ng Panginoong Jesus. Kasi, pinapakita dito na hindi lang sila fake, nananakit pa sila ng tao spiritually.
Ginagamit po yung position para sa sarili nilang personal interest. Ginagamit ang salita. Yun ang nakakalungkot eh. Pag-abuse po pala talaga yun. Ginagamit ang salita para kontrolin ang ibang tao. May mga experience po ba kayong ganyan? Ginagamit ang salita para kontrolin ang ibang tao. Nung una po akong nagaganto, gahayag. Hindi kasi ako pastora. Hindi naman po ako pastora. At hindi po ako yung pinakang head ng pinakang leaders ng lahat ng workers ng church. Ako po ay isang worker po ng Panginoon. Pero ayokong sabihin na worker lamang. Kasi for me, it's a great privilege na maging lingkod tayo ng Diyos. Kasi nakakalungkot yung iba. Ako po'y worker lamang. Di ba? Nakakalungkot eh. Hindi. Great privilege yan. Di ba? So, binasahan ako. Nung una kasi, parang may time na hindi ka pwede, ganyan. So, binasahan ako ng James chapter 3 verse 1 na kapag, ano ba yung chapter 3 verse 1? Basahin ko nga po. Inanong yun eh, ganyan. So, andun, alam mo, napaisip ako. Nagkaroon ako ng ano yung sa sarili ko, yung parang, naduwag ako. Yung bang parang, ayoko nang gawin, Lord, kung ako po ay nagkakasala sa'yo. Ayoko pong gawin. Yung bang parang, naduwag talaga ako, na parang natakot ako. Na ganyan, wait lang, basahin ko 295. Ito po ay wala dito sa akin kung pinag-aralan, pero parang naano ko lang po dito sa spiritual abuse. Baka kasi dumating tayo sa punto na tayo nakaka-abuse na po eh. So, James 3:1. Ito po mga kapatid, sabi, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Kaya lang kasi, iba yung patungkol naman dito eh. Ang ginamit naman sa akin is, totoo naman, Biblia po, Pero, ang atake po kasi niya sa akin, syempre ako ang babaw ko pa po nun eh. Ang atake po sa akin ay, kung hindi ka naman binibigyan pagkakataon ng lingkod ng Diyos na nakatalaga sa simbahan na ito, huwag mong gawin. So parang, wala kang karapatan na magpahayag ng salita ng Diyos kung hindi ka pa ordained. So parang ako, teka lang, talagang pero alam niyo po, isa po yung naging challenge sa akin. Kaya po ako, nag-grow and grow, dig and dig deeper po sa salita ng Diyos. Baka tama siya na salita ako ng salita na wala akong alam naman. Yun naman siguro talaga. Kaya nga bawat correction, baka sa akin masakit sa tenga ko, pero baka meron siyang, kung bubulayin ko, benefit pa rin naman talaga sa akin. Kasi baka gusto ko lang, naandun yung init ng passion ko, baka gusto ko lang talagang magbigay. Kukuha lang ako ng isang teksto, i-deliver ko based sa aking understanding, di ba? Kaya natuto ako. Doon ako pumasok ng mag-aral sa kanila. Doon ako pumasok na makinig sa ibang mga preaching, mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi baka dumating sa punto na malago ako, spiritual, pero abusado ako. So yun, baka dumating sa point na ginagamit ko na yung salita ng Diyos para hindi mag-glorify yung Panginoon sa buhay niya, kundi para makontrol yung tao na yun for my own benefits. Diba? So dito, ipinapakita ng Panginoon sa verse 14 na yung prophetic warning, kung ginagamit mo ang ministry mo para sa ego mo, para sa pride mo, para makita na ang sipag niya. Para makita na grabe siya sa gawain ng Diyos. Para pagdating mo doon sa loob ng church, no, ang nakikita nila may GC, di ba? Ang bawat church, gawain, doon inaano yung mga ginagawa mo sa isang linggo, di ba? Abay, parang feeling mo, alam mo yun, naka-chin up ka na pag ganun na parang feeling mo, ayan, meron akong nagawa, naging productive ako ng buong isang linggo. Kita yung lahat yun, parang ganyan. So,
Warning yun sa atin ng Panginoon. Inaabuso natin po ang ating pong mga spiritual. Even ourselves, inaabuso mo sarili mo. Diba? Kung gumagawa ka, gumagampan ka sa gawain ng Diyos para sa ego, para sa pera, lalo na po, para sa pera, inaabuso mo. Andun pumapasok ang spiritual abuse. Minsan, hindi nakikita ang church, takot na takot i-open ang finances ng church. Pero pumapasok na po pala doon yung spiritual abuse. Nagiging abusado na. Bakit? May mga ministry, may mga ginagamit, lingkod ganyan. Nakatuon na lang sa pera. Sorry po, hindi ko po naman nilalahat. Ano po, ito lang po yung akin pong pagkakalalim ng Ayan. So, at marami po ang sinasabi dito, kaya nga, woe to Jesus sila sa verse 14. Verse 13, woe to Jesus din, kahabag-habag sila. Sa verse 14, spiritual abuse, iwasan po natin to ang maging abusado tayo. Porque ba may alam na tayo? Iwasan natin, huwag tayong maging abusado po. Amen? So, kasi may warning dyan. Di ba? Naandun ka sa ilalim ng woe ni Jesus. Kahabag-habag ka sa paningin ng Diyos. Ano ba? Pag sinabing woe, W-O-E, ang woe po, hindi lang yan simpleng galit o puna. Ito yung banal na babala at hatol mula sa Diyos. Sabihin, may seryosong mali, may seryoso ka ng mali na kailangang itama. So, hindi lang pala yung mga tama ang seryoso. May mali talaga pala tayo rin na pwedeng ginagawa na seryosong mali na pala yung ginagawa natin. May parating na judgment kung hindi tayo magsisisi. Kung tayo abusado sa ating pong mga paglilingkod, sa ating pong mga spirituality, meron pong parating na judgment. Pero, ang Panginoon dito, hindi naman siya malupit. Andun pa rin yung invitation niya to repent. Diba? At ibig sabihin, narinig natin ang salita ng Diyos ngayon, mga kapatid. Ito po ay wake-up call sa atin. Gisingin tayo bago mahuli ang lahat. Baka po kasi complacent tayo sa ating ginagawa na we are already okay. Diba? Pero kung hindi tayo surrendered, diba? Mamamali talaga tayo. Darating sa punto na baka naaabuso na natin. Nagiging abusado rin tayo at nakakaabuso tayo sa iba. Diba? So kapag sinabing woe to Jesus, nasa ilalim ka ng woe ni Jesus, kahabag-habag. Alam mo yun, yung parang babala ni Jesus. Ibig sabihin, ikaw ay tinatamaan ng matinding babala ni Jesus. Pag sinabi sa ito, imagine mo sabihan ka ng Panginoon, ang sakit noon. Kahabag-habag kayo. Kahabag-habag ka, meds. Alam mo yun? Mapagkunwari. Diba? So parang andun yung lalim andun yung matinding babala ni Jesus na ang ginagawa natin, hindi lang pala, ang ginagawa ng mga Pariseo dito at Eskriba, hindi na basta pagkakamali Ibig sabihin, ito yung mapanganib na spiritual life mo na nakakadamay ka pa. Alam mo yun? Ano yung sinasabi dito na spiritual abuse sa mas malalim na diwa pag sinabi natin na woe to Jesus. Hindi ito para sirain ka, ganyang kabuti ang Panginoon. Kundi ito ay para gisingin ka. Parang sinasabi ni Jesus, kung hindi ka magbabago, ang direction mo anak, kapahamakan. Diba? Kaya nga sa context ng Mateo 23, pasensya na ako natin sa oras, ang haba ng aking yung woe, para po yun sa mga mapagkunwari, mga religious pero walang totoong relasyon sa Diyos. Baka sa dami ng online mo, hindi ka naman na talaga nagkakaroon ng totoong relasyon sa Diyos. Diba? Yung mga leaders na naliligaw nagliligaw ng iba. Amen? Lahat po tayo dito leaders. So maging wake up call ito sa atin. Baka may mailigaw tayo. Kaya kapag sinabing nasa ilalim tayo ng woe ni Jesus, hindi lang ito personal issue. May epekto ito sa ibang tao. Kaya ang woe o yung kahabag-habag o yung babala ng Panginoon, hindi naman po yung rejection, kundi last warning dito nakalagay bago yung judgment. Ito po ay awa ng Diyos na nagsasabing magbago ka habang may oras pa. Diba? Repent. Diba? So, kaya
Anong dapat nating maging application dito? Kung nararamdaman mong tinatamaan ka, huwag mong i-ignore. Huwag mong i-defend ang sarili mo. Mag-repent po tayo agad. Bakit? Ano ba yung bottom line ng pag sinabi dito na wow ni Jesus? Ito po yung babala ng pag-ibig na ayaw kang mapahamak. Ang dulo po kaya bakit ito ginawa ng Panginoon sa mga eskriba at mga pariseo dito, maging sa mga lingkod ng Diyos na baka nasa ganitong sitwasyon. Ang babala po na ito ay babala po ng pag-ibig ng Panginoon dahil ayaw po tayong mapahamak ng Panginoon. Verse 15, misguided passion. Sinasabi dito. Bakit sinabing misguided passion? Kahabag-habag kayo, sinabi pa rin ng Panginoon, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga karagatan, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalit ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusayan sa impyerno. Sabi doon, kaysa sa inyo. So, misguided passion. Imagine mo, grabe yung passion na, no? Sa ibang translation, nililibot ang dagat at lupa. Grabe ang passion. Grabe ang sipag nila. Diba? Grabe ang effort. Pero, mali yung daladala nila. Baka tayo ganun din. Pag mali ang sobrang passion mo, sobrang effort mo, sobrang sipag mo, pero mali yung daladala mo, anong resulta nun? Mas lalong napapalayo. Yung taong dapat na inaakay mo, dinadala mo, pinapapasok mo sa kaharian. Gusto mo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung mali naman ang pagdadala mo, mapapalayo po ang tao na yun. Hindi sapat ang apoy. Dapat tama ang apoy. Imagine mo po, kung magluluto ka rin lamang ng itlog, at ipo-full mo na parang talagang lumalabas na doon sa magkakabilang gilid yung apoy. Anong mangyayari doon sa itlog? Itlog lang naman ang lulutuin mo. Diba? Anong mangyayari doon? Diba? Madedeform. Maiiba itsura. Hindi na siya itlog. Sunog na. Sunog na. Ganun katindi po. So, sa atin, walang problema sa passion. Ang problema ay kung baka nami-misguided ka na ng passion mo. Diba? Hindi na tama. Hindi sapat ang passion lang. Dapat may fruit. Kaya nga merong salita ng Diyos. Dapat may fruit. Misguided na. Alam mo yan? Kaya nga, sabi doon, ano ba yung mga misguided passion na sinasabi? Yung masipag sa ministry pero malayo sa Diyos. Ito yung mga tao, mga leader, mga workers, lahat na may mga ministry na laging present sa simbahan, yan, sa lahat ng gawain. Wala pong masama, laging busy sa gawain. Halos hindi na maipagluto ang mga anak. Kasi lagi na ando sa simbahan, may gagawin ako. Bahala na muna kayo dyan, ha? Mga ganyan. Laging nasa harap. Laging gusto doon siya sa nakikita. Alam mo yun sa mga magagandang upuan, mga sa unahan, yung mga special. Di ba? Pero, bakit? Sobrang passion nun, di ba? Kung makikita natin. Bakit sinabing misguided passion? Sabi dito, nililibot na Sabi, Kasi bakit? Kaya nagiging misguided ang passion na yun. Ang totoo, wala naman totoong prayer life Wala naman totoong intimacy sa Panginoon. Kaya ang resulta, mukhang may apoy. Pero, empty sa loob. Walang gatong. Empty sa loob. Misguided passion Gawa para sa Diyos. Gawa para sa Diyos. Pero hindi kasama ang Diyos. Misguided passion. Yung mga example ng mga misguided passion, yung matinding pananindigan sa mali. Diba? Yung tao na religious ka na, alam mo naman ang katuruan, alam mo na. Pero grabe yung passion niya makipagdebate. Bawat nakita na kahit nga kapananampalataya na niya maupuan lamang niya, ano't nakipagdebate. Even sa mga simpleng fellowship, nakipagdebate. Diba? Ang tapang-tapang ipaglaban.
Di niya alam, ipinaglalaban niya, mali na pala ang paniniwala. Yung hindi niya chine-check kung yun ba ay ayon na ba sa Biblia. Di ba? Dahil sa dami ng kanyang mga sinasabi, sabihin, sobrang on fire, sobrang passion, di ba? Nawawala na, hindi na naka-align sa katotohanan. Ang resulta, napapalayo ang tao sa katotohanan. Hindi lang naman ikaw eh. Kapag yun ang naging lifestyle mo, yung passion na gano'n, misguided, ay marami kang maliligaw na tao. Kasi yung lifestyle mo, yun yung bukang bibig mo. So, laging gano'n. Magiging gano'n, di ba? Ano pa yung mga misguided passion? Baka nandito rin tayo, ano, yung mga serving for approval. Di ba? Volunteer ng volunteer, sobrang sipag, laging present. Pero kapag naman hindi napansin, ayan, nagtatampo, nasasaktan. Ano? Kumbaga parang, nanghihina. Ayaw na maglingkod. So ano yun? Hindi para sa Diyos. Ang ginagawa niya, yung passion niya, hindi para sa Diyos, para lang sa recognition. Dead na yung kanyang kasipagan. Ano pa yung overcorrecting others without love? Diba marami yung nagtatalo-talo nito sa di ba, sa online, sa mga platform na ng mga mga ganyan. Lahat ng mga social media. Overcorrecting others without love. Kung mapapansin niyo, di ba? Ano ngayon sa social media, sobrang laganap yung mga Christian ngayon na naghahayag Pero ang gagawin nila, yung kapwa leader nila, meron di ba sa taas na sasabihin, sila nandun sa baba. Itatama nila naman ngayon. Yung sinasabi ng kapwa leader na ibang church. May nakikita kayo nun? Nai-scroll niyo? Di ba? Thumbs up po kung may, di ba? Halimbawa, yung isang leader, yung isang pastor yun, nagsasalita. Andun siya sa baba, patingin-tingin, halo-halo. Ayan na, tapos mamaya siya na yung magsasalita. Itatama naman na niya. Alam mo, yung parang nasobrahan na overcorrecting others without love. Mali. So, may passion ka, pero dapat ba ilathala mo? Di ba dapat ba ipakita mo na mali yun? Di ba na mali sila, ikaw ang tama? Di ba? Yung gustong itama lahat, yung laging nagko-correct, pero wala namang grace, walang compassion. Ano magiging resulta nun? Masusugatan yung tao imbis na mag-grow. Masusugatan siya. Dapat meron tayong ramdam natin. Yung kaya pa lang niyang kainin. Diba? Ramdam natin. Yung dadalhin mo nga siya sa paanan eh. Diba? Bago siyang dumala, subsub na. Diba? Bago yan makapunta doon, subsub na. Diba? So, lagyan natin lagi ng grace, ng compassion. Ano pa yung mga misguided na passion? Yung career passion na walang Diyos. Yung sobrang driven sa success, focus sa goal, pero walang oras sa Diyos. Anong resulta? Nung umangat ang buhay, malayo naman ang puso sa Diyos. Nung nagkasakit, nung wala nang magawa yung buhay niya, sa kanya na wala ang Diyos, sa kanya na isipan na, pagalingin mo lang ako, maglilingkod. Diba? So, yung misguided passion, may apoy, pero mali ang direction. Amen? Hindi mo pwedeng isa lang sa naglalagablab na apoy kung ang lulutuin mo ay slight fire pa lang naman ang kailangan na apoy. Di po ba? So, hindi lahat ng busy ay blessed. Tandaan natin yan. Hindi porke busy tayo dito sa blessed na blessed tayo. Tingnan pa rin natin kung naka-align pa ba yung puso natin, yung passion natin. Diba? Kahit naman hindi ka busy eh. Basta't andun yung passion mo guided sa salita ng Diyos, passion with truth, blessed ka. Super blessed ka. So, hindi lahat ng passionate ay tama. Kung mali ang direction, kahit gaano ka kabilis, lalong lalayo ka sa tamang destination. Kahit bilisan mo ng bilisan, kung mali naman yung direction mo, kung mali naman yung passion mo, lalo kang lalayo sa destination. Sinasabi doon na yung verse 16 to 17, yung tungkol po ito sa mga bulag na taga-akay. So, binasa ko naman na kanina, So, dito ipinapakita yung blind heart, busy hands. Ayan.
ine-expose dito yung mga leader na leader sila pero hindi nila nakikita ang katotohanan. Dito in-expose ng Panginoon. 16, 17, talagang sinabi pa rin niya, mga kaabag-habag kayo mga bulag na taga-akay. Merong exposition dito na ginawa ang Panginoon sa mga leader na ito. Pero sabi ko nga kanina, ang kinakausap niya crowd, pero ang tinatamaan mga religious leader. Di po ba mga pariseyo at mga eskriba? Dito kasi leader sila, pero hindi nila nakikita ang katotohanan. Amen? Blind heart, busy hands. Ang pinapakita doon, bulag daw na taga-akay, ibig sabihin po, may heart issue. Spiritual blindness, alam niyo yun? Pwede kang nagtuturo, pwede kang nagli-lead. Pero ang totoo, hindi mo naman kilala kung sino talaga yung tinuturo mo eh. Spiritual blindness. Ang blind heart, busy hands, ibig sabihin nun, na ay abala ka sa paggawa ng maraming bagay para sa Diyos. Pero bulag naman yung puso mo sa katotohanan at kalooban niya. Ito kalooban ba ng Panginoon na alam mo yun, umaga hanggang gabi, gumampan ka ng gumampan to the point na kahit alam mo na nabibigay na yung katawan mo, ayaw mo pa rin tumigil. Kalooban ba ng Panginoon na magkasakit ka dahil sa mga pinagagawa mo na hindi naman yun ang pinapagawa sa inyo ng Panginoon? Diba? Blind heart, bulag yung puso, busy sa paggawa. So, yung blind heart, alam mo yung walang spiritual discernment. Sorry po, ito sasabihin ko, walang spiritual discernment. Kung alam mo yung katuruan ng Diyos, pero hindi mo sinusunod, kahabag-habag, sabi ng Panginoon. Amen. Alam mo naman talaga yung katuruan ng Diyos, pero humihingi ka ng ibang tao na magko-confirm. Pero alam mo yun naman ang sasabihin ng tao na yun. Hindi ka lumalakad ngayon sa katotohanan at kalooban ng Diyos. Bakit? Ang gusto mo, mapaniwala mo yung sarili mo based doon sa sinabi ng taong in-advise sa'yo. Bakit? Kulang ba yung salita ng Diyos na naunawaan mo, na nabasa mo, na natanim sa puso mo? Kulang ba yung salita ng Diyos para mawala yung spiritual discernment mo na mali ito? Ipo-close ko ito. Itong direction na ito, mali ito. Diba? Minsan, nabubulagan ang puso natin kasi gusto natin na tayo mahikayat lang. Para bang, ang masakit nun, sabi nga ng Panginoon, kahabag-habag, mas paniniwalaan mo yung lingkod na yon na sinabi yung katotohanan. Nasa iyo na rin naman yung salita ng Diyos eh. Diba? Blind yung heart mo. Pero sa dami ng ginagawa mong paglilingkod, sa dami ng mga salita na naririnig mo, pinapaniwalaan mo, kahit alam mo naman, sapat sa iyo yung salita ng Diyos. Maliit na sitwasyon, alam mong mali. Hingi ka. Kasi, alam mo yun, so, basta, kahabag-habag. Sinasabi doon na yung mga blind heart, walang spiritual discernment. Pero busy yung mga kamay, yung isip katawan sa gawain ng Diyos. Sabi ng Panginoon, diba? Kahabag-habag daw po yun. Hindi nakikita ang tama at mali sa mata ng Diyos. Pero there is something sa conscience, sa convict na siya na anak mali. Ang gagawin mo ngayon, na-set aside mo yung mga katuruan ng Diyos sa'yo. Gagamit ka ngayon ng ibang tao para mas, mas mabuhay ka, mas mapaniwala, mas umangat yung paniniwala mo. Kahit na in a very little, easy way, situation ng buhay mo, alam mo naman ang dapat mong gawin Diba? Blind heart. Sarado sa correction. Yan ang una. Alam natin yan. Yung mga pariseyo,
eskriba, alam nila yung kanilang mga ginagawa. Pero sobrang tigasan ng puso. Sa atin, alam natin. Alam na natin kung mamimisguided na tayo ng ating mga ginagawa. Mali na ba yung way natin? I do believe na alam natin lahat yan. Bago pa ma-discern, malaman ng ibang tao, ikaw ang nakaalam yan. Una't una. Bakit? Hindi kinulang ang Panginoon sa'yo. Huwag lang busy hands. Diba? I-open din ang spiritual discernment. I-open ang puso. Amen? So, pwedeng religious pero hindi transform. Yun yung blind heart. Busy pero walang transformation na nakita ha. Sa ang banda ka Kristiyano, sister. Di ba yung mga ganon? Yung busy hands, abalang kamay, maraming ginagawa sa ministry, active, sa church, sa mga online, laging may ginagawa sa Diyos. Mukhang productive. Pero hindi pala align. So maraming ginagawa. Pag pinagsama natin yun, yung 16 to 17, bulag na taga-akay, blind heart, busy hands. Alam mo yun? Bakit bulag? Nag-aakay siya, bulag siya. So ang daming ginagawa ng kamay niya. Pero bulag siya, di ba? So, maling ginagawa, maraming ginagawa pero mali ang direction. Active sa labas pero lost sa loob. Lost sa loob. So, ang mga Pariseyo dito, busy sa religious duties Pero tinawag sila ni Jesus na blind guides. Blind guides. Sabihin, hindi sapat ang pagiging active ko. Kayo rin po kung aanuhin nyo, kung inyong aangkinin. Sabi ko nga kanina, salamat sa mga umangkin ng katuruan ngayon ng Panginoon. Hindi sapat ang pagiging active ko po. Naamin ko po yun. Kung wala po akong tamang puso at pananaw. At yun po yung laging desire ng puso ko. Gusto ko, Lord, ma-align Gusto ko, yung joy ko, hindi bawas. After kong gawin to sa'yo, Panginoon, gusto ko yung kagalakan ko, fulfilled, satisfied ako. Ayokong hindi ayokong bawas. Ayokong happy lang. Gusto ko joy. Magkaiba po kasi yun Ang happy, external mo lang yun Mismong event lang yun. Pag nasa party ka, happy ka. Pero pag uwi mo, empty ka na. Pero ang joy, lumabas, wala ka man sa sitwasyon na yun, natapos mo na ng lahat. Hindi nagbabago yung kagalakan ng puso. So, yan. Naranasan ko rin po yun. Active pero wala naman palang tamang puso at pananaw. Bakit? Gusto mo pa-impress. Bakit? Lord magamit sa'yo, kaya gusto ko lang naman Lord prayer life, walang intimacy, walang devotion. Alam mo yun? Yung bang, parang yung driver na sobrang bilis magpatakbo. Pero hindi niya nakikita ang daan. Diba? So kahit gaano ka ka-busy, delikado kung bulag ang direction mo. Diba? So, dito, tanungin natin ang ating sarili, busy ba ako sa gawain? Pero hindi ko na hinahanap ang Diyos. Nakikinig ba ako sa correction? O sarado yung puso ko? God is not impressed with busy hands if the heart is blind. Tandaan po natin yan. Kasi, kahabag-habag po tayo kung ang puso po natin ay bulag. Ano po? Kung tayo po ay bulag. Ano po? Hindi sukatan ang pagiging busy. Tandaan po natin yan. Kaya wala po tayo dapat nagpapalapada ng papel. Ano po? Glory to God kung busy ka na, pero grabe din yung intimacy mo, grabe din yung iyong naka-align yung puso mo. Glory to God. Purihin ang Diyos. Diba? Pero, dito, sa atin, kung tatanggapin natin, hindi natin sukatan ng pagiging busy. Ang sukatan po ay kung tama ang puso at direction po natin sa Diyos. Verse 17 to 19. Tinanong po dito, sinabi doon, di ba? 17 to 19, mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Pero dito po, hanggang sa 19, binasa ko naman na po siya kanina. Nakailang ulit siya, sabi doon sa 17, mga bulag. Sabi doon sa 18, sinasabi ninyo na hindi ninyo damba na ganyan. Sa 19 po, inulit-uli niya mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ayan. So, ibig sabihin, yung mga Pariseyo, mga eskriba, mga religious leaders, even tayo,
pwede tayong magkaroon ng wrong priorities. Pero sabi doon, alin ba ang mas mahalaga? Kasi dito, pinahalagahan po, doon sa 18, pinahalagahan ang ginto, ang handog, yung panlabas. Pero nakalimutan ang presensya ng Diyos. Ayan, nakalimutan ang presensya ng Diyos. Bilisan ko na po na ano ko sa, sa oras. Ayan, wrong priorities. So, kapag nandun na tayo, alam naman natin yan kung ano yung dapat nating priority. Pero kung tayo po ay medyo na iiba na ang ating priority, ang ating focus, po, madali lang naman sabihin na, Lord, ibalik mo po ang priority ko. Hindi ang blessing, ikaw. Hindi yung ginto, hindi yung handog, hindi yung panlabas, di ba? Hindi ang platform na ito, kundi ikaw. Ikaw, Lord. Ikaw ang priority ko. That's why we are here. Hindi si Sis Bebs, hindi yung mga kapatiran, hindi yung maibigay mo, mai-release mo yung insight mo, hindi. Noon ang atin pong priority. Kasi pwede nandito tayo pero mali yung handog mo. Hindi yung pangalan mo, hindi yung attendance mo ang pwede mong maihandog sa Panginoon sa gawain po natin. Kundi, na-encounter mo ba yung presensya ng Panginoon right now? Yun po yun. Diba? So, hindi ang success, kundi ang Diyos. So, verse 20 to 22, dito, sinabi po dito, kaya nga kapag nanunumpa ang sinuma na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at lahat ng handog dito. So kapag nanumpa ang sinuma na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. Ito ang mabigat, yung verse 22. At kapag nanumpa ang sinuma na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Verse 20 to 22, bakit sinabi ko ng Panginoon? Dito po sa verse na to. Because God cannot be manipulated. Akala nila pwede nilang lusutan ang Diyos sa technicalities. Diba? Kasi magagaling sila mga sila diba? Kung sa ating degree holder diba? Mga sila, expert sila sa law. Diba? Akala nila malulusutan nila ang Diyos sa salita, sa sistema. Kahit tayo, hindi ko malulusutan ang Diyos dahil ako po ay magaling magsalita. Hindi ko malulusutan ang Diyos dahil alam ko kung paano gumamit, magbulay. Alam ko kung paano gumamit ng mga computer, mga kung ano-ano mang pwedeng i-research, di ba? Mga resources, di ba? Hindi ko rin pwedeng lusutan ang Panginoon sa sistema ko ngayon. Because God cannot be manipulated. Dito, sinabi hindi pwedeng lusutan ang Diyos. Pero, akala kasi nila pwede nilang lusutan ang Diyos through sa mga salita nila, mga mabulaklak na salita, magagaling na pagdi-deliver ng mga kautusan. Pero sinabi dito ni Jesus, lahat konektado sa Diyos. Bakit? Bakit sinabi niyo? Di ba sinabi ko, mababasa natin sa 20 hanggang 21. Ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Nakakonekta sa Diyos. Di ba? 22. Kapag nanumpa ang sino man sa saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. Nakakonekta pa rin sa Diyos. Verse 22. Kapag nanumpa ang sino man na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakapupo doon. Nakakonekta pa rin sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa, connected at kita ng Diyos. Lahat yan kita ng Diyos. Nakikita niya ang lahat. Kahit sa dilim kita tayo ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, hindi mo pwedeng nag-opening prayer ka. At sasabihin mo, Lord, konting bagay lang naman itong aking pagkakamali. Nag-opening prayer naman ako. Hindi mo kayang lusutan ang Diyos. Hindi mo kayang manipulahin ang Panginoon. Walang nakatago sa Kanya. Wala ring shortcut sa Kanya. Kung kailangan mo ng proseso, daanan mo. Kasi kung shortcutin mo, lalo kang tatagal. Alam niyo po yun. Kaya nga, no wonder, di ba? Pag tinanong mo siya, 30 years ng Kristiyano, 40 years ng Kristiyano, di ba? Gusto lagi naka-shortcut .
Hindi niya alam nun sa pag-shortcut niya. Imbis na natapos na lang niya ang pinapagawa ng Diyos sa kanya, imbis na nag-grow siya, nakaranas siya ng spiritual growth, sa months lang dapat, sa years lang dapat, anong nangyari? Tumagal na ng 10 taon. Bakit? Akala niya kasi malulusutan niya ang Diyos sa mga ginagawa niya sa sistema ng kanyang paglilingkod. Hindi po. Walang fake sa Diyos. Walang fake. Amen? So dito po, mga kapatid, hindi ito tungkol sa Pharisees lang at sa mga eskriba. Ito po ay salamin po para sa atin. Pwede po kasi tayong nasa church, yung mga ministry, may title, ayan po. Pero sarado pala yung puso natin sa Diyos. At ang masakit, habang sarado tayo, may nadadamay pa tayo. Yun ang masakit. Nandadamay pa tayo. Ano po? Dahil lamang dun sa hindi nakatama, hindi naka-align. Natakloban na ng ating mga religion, ng ating mga ginagawa. Ano po? Kaya, ayan, marami rin tayong pwedeng madamay. So, ngayon po, hindi ito message para i-analyze po natin lahat ng aking pong mga sinabi. Ano po? Ito po ay message para mag-response po kayo. At ako. Ano po? Hindi ito message para, teka parang malido. Ay, parang yung i-analyze. This is a message for us to respond. Kung nararamdaman mo na nagiging mechanical na ang faith mo, meron kang something na pagkukunwari sa puso mo, may area at aspect ng buhay mo na nilulusutan mo ang Diyos, huwag kang mag-alala, mahal ka ng Diyos. Lumapit ka lang ngayon sa Panginoon. Sabihin mo lang, Lord, alisin mo yung maskara ko. Ayoko ng relihiyon na walang presensya. Ayoko maging hadlang sa iba, lalo na po sa sarili kong destinasyon sa'yo. Gusto kong maging daluyan ng iyong kapangyarihan. Di ba ang sarap nun? Lord, gusto kong maging daluyan ng iyong kapangyarihan. Please, alisin mo po yung maskara ko. Hindi ka tinawag ng Diyos, hindi ako tinawag ng Diyos, lahat tayo hindi tinawag ng Diyos para maging actor, kagaya ng mga Pharisees at eskriba. Tinawag po tayong lahat para maging vessel, daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo tinawag para magmukhang banal. Dahil sa dami ng ating inaatinan, morning, evening, Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday, nasa church pa, taas-taas kamay. Diba? Hindi tayo tinawag para magmukhang banal. Tinawag po tayo para maging tunay na banal because God is holy, we must be holy. Then, ano po, ayan. Salamat po sa bawat isa. Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Lord God, sa gabing ito, Lord. Salamat po muli sa pagdaloy ng iyong presensya. Wala nga po kaming ibang hangad, Panginoon, kundi kami, Panginoon Lord God, ay patuloy na malapatan ng totoong kapangyarihan mo. Ayaw namin, Panginoon Lord God, na maging hadlang kami para ang iba, Lord God, ay mamali ng landas, Panginoon. Tamang hangad namin, Lord God, na kami mismo ay nasa tamang direction para kung kanino mo man kami gagamitin, alam namin na nasa tama din po ang mga tao na yun. Salamat po, Ama. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin. Patuloy mong pagpalain ang lahat ng mga anak mo na nakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. All glory belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Pasensya na po kung nag-overtime po talaga. Pasensya na po.